Hello guys, welcome sa ating educational webinar. So, market analysis tayo. So, date yun ay January 9. So, tingnan natin ano yung fundamentals in play sa USD, no? Ano yung market sentiment for this week, ano yung economic data report, and key levels sa USD. So, tingnan natin dito sa weekly time frame. So, makita natin dito sa USD is nag-bullish move siya since last year, September. So, nag-bullish move yan dahil yan sa technicals. Mali, dahil yan sa fundamentals, no? Dahil yung fundamentals yung main driver kung bakit tumataas or bumabaksak yung currency. So, hindi yan dahil yan sa line sa chart, no? Yung mga technicals trader. Kung bakit tumataas dahil sa OP, sa kung anong terms na sinasabi sa technicals, no? So yung bakit gumagalaw ang market dahil yan sa economics and fundamentals, no? Ito yung foundation kung bakit nagkakaroon ng value ang currency or yung market. So sa USD, so may mga previous analysis tayo dyan. Yung mga bullish bias natin sa key level, break above key level pa nga yan eh. So ay mga bullish bias natin kung titingnan natin sa lower time frame sa 4 hour. So ayun yung mga previous analysis natin during Trump election, yung US election, no? Bullish bias. So strong jobs data causing slower rate cut. And recently meron tayong tariff, no? Policy impact. So recently nung Monday, si President Trump kinonfirm na mataas ulit yung tariff natin. So yung tariff, ito yung pag-impose ng higher tax sa mga imported products sa ibang bansa, no? So magkakos ito ng slower economic activity dahil mas mataas na yung mga imported product. So mababa na yung consumer spending and then expensive na yung mga products sa ibang bansa. So tataas yung expense ng mga business, no? Kukos ito ng bearish sentiment sa USD. Makita mo pa lang dito na nag-bearish move na siya eh. Then, dapat alam yung impact ng mga economic data, economic news, no? Then, makita natin na pricing agad dahil alam natin na yung impact nito is short term lang. Dahil yung long term ng USD fundamentals is still bullish pa rin long term. So, makita mo sa previous analysis natin, sinend natin yun sa group eh. Sana. So, tingnan natin. Okay. So, sinend natin yan dito. So, makita natin dito sa sinend natin na analysis. So, with strong jobs data and labor market, lower probability of rate cut next meeting, no? Then, strong pa rin yung USD overall. So, malakas pa rin yung fundamentals ng USD despite this tariff policy impact. Dahil alam natin na long term yung impact ng rate cut anticipation, no? Slower rate cut. Wala tayong mababa yung probability ng rate cut next meeting. Then, malakas yung jobs data ng US. Malakas yung ekonomiya ng US. So, na-anticipate natin na short term lang ito. Kaya makita natin dito, nag-bullish move pa rin ang USD. So, ayan. So, kung tingnan natin gagawa tayo ng analysis, possible na i-retest ng market yung key level na ito, 109.5 key level. So, dapat may mga key level tayo nakaplat sa chart natin sa trading view. So, yung key level, ito yung mga liquidity key level, psychological level, mga round number, supply and demand, support and resistance, etc. So, na-combine na yung lahat, no? Basta important key level yan sa market. So, dito sa USD, possible na mag-break above yan, no? If mag-continue higher. If mag-continue yung bullish bias, so, tataas talaga yan. And possible rin na i-reject yan and mag-range lang ang market dito. So, possible na mag-range lang yan dito. Makita mo yung reaction ng previous candle, no? So, after i-retest yung key level, nag-bearish move agad. So, possible na mangyari ulit yan. Mag-range lang ulit.
So, if wala tayong fundamental catalyst na mag-break above, so magre-range lang ang market. So, kung tingnan natin yung gold, so alam natin na sa daily, makita natin dito. So, sa daily, makita natin nagre-range lang yung gold sa price na to, no? So, tingnan mo, wala tayong fundamental catalyst to go higher. Wala rin tayong fundamental catalyst to go lower. Kahit na bullish tayo sa USD dahil yung gold is malakas pa rin. So, nagre-range lang siya. So, makita mo dito, nag-bullish move. Nireject agad sa key level. Nag-bullish move, nireject agad. Dahil wala tayong catalyst to go higher. So, expect na possible na i-reject to, continue lower ulit, mag-range ulit yan dito. If mag-bullish move yan, possible i-retest to, then pull back lower. So, ayun yung mga anticipation ng moves, no? Dapat marunong tayong mag-anticipate ng mga moves. So, based sa fundamentals and market sentiment. So, dito sa FX system natin, market sentiment natin dito. So, may ginagamit tayong mga tools dito, mga information advantage. So, example, dito sa mga signal, mga arrow signal na to. So, confirmation natin yan for buy or sell entry. So, pwede rin natin to gamitin as exit, no? Example dito, nakapag-buy tayo. Pwede kang mag-buy dyan. So, pwede kang mag-buy dyan, dito. Dito, nag-bullish move, pero nag-bearish move. So, example, nakapag-buy ka dito. Then, set ka ng stop loss dito. Then, TP ka dito. If hindi ka naka-TP, nag-bearish move, nate yung stop loss mo, okay lang yan. So, normal lang yun sa trading, mate yung stop loss. Kahit na nag-bullish move, no? Hindi nate yung TP mo. So, dito naman, nakapag-buy ka, may buy signal dito. Nakapag-buy ka dyan. Then, pwede mong gamitin itong sell signal as exit strategy, no? Pwede ka mag-exit ng position. Pwede ka mag-exit dito, pwede ka mag-exit dito. Dahil yung sell signal na ito, it can indicate a reversal, no? Or pullback. As of now, pullback lower pa lang siya. Pero pwede yan mag-reversal. So, depende yan sa fundamentals and market sentiment next session or bukas. So, ayun yung purpose ng signal natin or confirmation, no? So, non-repaint siya, hindi siya nagbabago ng position, no? So, hindi siya katulad ng ibang signal or indicator na nagre-repaint. So, halos lahat kasi ng indicator is lagging indicator. Lagging behind price, no? Delay yung confirmation, yung signal. Kaya hindi siya reliable as signal. So, kaya yung ginagamit natin is non-repaint. Kapag nag-appear yung arrow na yan, after mag-close yung candle na ito, dyan lang siya lalabas. Hindi siya magbabago ng position, hindi yan mawawala, dahil non-repaint yan. So, ayun yung purpose ng mga confirmation natin. Pwede natin gamitin for entry and exit. So, dito naman sa currency pips, so, gamit natin dito is for real-time market data. Malalaman agad natin dito yung market sentiment in real time. So, hindi mo na kailangan tingnan yung mga chart, no? So, dito, example, Japanese yen, mahina, weakness, negative 200. Canadian dollar, malakas, plus 180. So, alam mo agad yung strength and weakness ng currency. Malalaman mo agad yung sentiment. Malalaman mo agad yung formation ng candle. So example sa CAD yen. Ayan. Okay. So, CAD yen currency pair. So, alam natin na, so, alisin natin yan. Ulit natin. Yan. So, yung CAD, alam natin na malakas, strong currency. Sa Japanese yen naman, mahina or weak currency. So, pwede mo i-pair yung strong and weak currency, then mag-form ng bias, no? Bullish bias sa CAD yen, dahil malakas ang CAD, mahina naman yung Japanese yen. So, dito, based ba lang sa data, alam natin na yung weekly is bullish candle. So, paano natin nalaman? Dahil malakas yung Canadian dollar, tataas talaga yan. Then, mahina yung Japanese yen, tataas talaga to.
Kung titingnan natin yung chart na yun, alam agad natin yung formation ng candle kahit hindi mo tingnan yung chart alam mo na. So punta tayo sa weekly. So ito yung recent candle sa weekly candle sa CAD yen na bullish candle. So alam mo agad yung formation ng candle, alam mo agad yung sentiment. So information advantage dito, alam mo agad yung information. Hindi mo na kailangan isa-isahin yung mga currency pair para malaman yung sentiment, para malaman yung strength or weakness ng mga currency. So real-time data ito, kaya napaka-importante ito para mag-determine ng bias, no? So example, start of the week, plus 50 pa lang yung CAD sa currency pips. So nag-buy ka ng CAD yen. So nag-buy ka ng position, then ngayon is nasa plus 180 na ang currency pips sa Canadian dollar. So lumakas yung CAD, napag-enter ka dito, yung nag-bullish siya, then nag-pull back, napag-enter ka, then nag-bullish ulit. So nakapag-profit ka, pwede ka na mag-exit. So ganyan kung paano gamitin yung currency pips, no? Pwede mo siya gamitin as bias, pwede mo siya gamitin para malaman yung sentiment ng market. So ayun yung gamit natin sa FX system, trading edge siya, information advantage. So ayun lang sa educational webinar natin, no? Market analysis. And paano gamitin yung FX system, kung paano magamit yung mga tools. And sa fundamentals naman, so kailangan natin aralin ito. Kapag new trader ka pa lang, so recommend ko talaga na aralin mo yung economics and fundamentals, no? If nag-aaral ka, so aralin mo yung bachelor degree, major in economics, no? Advantage yan sa trading. So alam mo yung macroeconomics and impact ng mga fundamentals sa market. So if interested ka matuto palalo sa fundamentals, pwede ka mag-enroll sa fundamental course ko. And if hindi naman, pwede mo panoorin yung mga market analysis natin sa YouTube, no? Sa Facebook. So libre lang yan, no? And pwede kayo mag-join sa trading community na nag-share tayo ng mga trade ideas, fundamental bias, no? Sa gold market, USD market, Bitcoin, crypto, sa US equity market, Nasdaq, US 30. So halos lahat ng market is tinatakal natin, no? Mga trade ideas natin. So sana may matutunan kayo dito sa analysis natin. So ayan lang sa webinar na ito.